Poon, ikaw ang pag-asa. Ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening! Good evening din po, Fathers. Palakpakan po natin ang Panginoon at yung mga apat na araw na pumalakpak. Mga sinungaling kayo, pangatlo pa lang natin mga kapatid. No? Huling-huli ko ang mga taga-Assumption. Magpapakilala po muna ang pari. Ako po si Father Vince Aureliano, SSP, Society of St. Paul. SSP po, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, pari po talaga ako. Mukha lang sa Kristan. Ano? SSP, Society of St. Paul. No? Pwede ring sobra-sobrang kayo nagsabi niyan. Salamat, mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid, ay nasa 19th Sunday na rin po tayo ng Ordinary Time. At napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayon. Ngayong ikatlong araw po natin ng nobenaryo sa ating mahal na Birhen. Minsan po kung inassign sa Cebu, mga kapatid, at kailangan ko pong pumunta ng Bohol, kaya kailangan ko pong sumakay sa Pascrap.
At talagang yung past crop, hinahampas din ng alon, mga kapatid. Talagang lahat na ng santo, tinawag ko na. At talagang nagpaalam na ako sa aking gunita, sa aking puso at isip, sa aking pamilya, sapagkat talagang grabe yung hampas ng alon at feeling ko talaga ilulubog na yung aming sinasakyan na bangka. Sa awa ng Diyos, hindi po lumubog, mga kapatid. Nandito pa ako ngayon at naging pare. Pero grabe yung kaba ko, mga kapatid. I was praying. I was crying. And then I fall asleep. Sabi ko, surrender na. Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. At ngayon narinig natin, mga kapatid, the same experience with the apostles. Matapos pinakain ng Panginoon ang 5,000 katao, mga kapatid, pumunta siya sa bundok. At yung kanyang mga apostol lumulan sa bangka. At yung bangka nila ay pasalungat sa alon at sa hangin. Kaya't sila ay hinahampas-hampas. Sa English, mga kapatid, nakalagay doon, it is the 4th watch of the night. Anong ibig sabihin, Father, ng 4th watch of the night? Between 3 a.m. to 6 a.m. Imagine niyo, mga kapatid, buong gabi, hinahampas-hampas kayo ng alon. Hindi ko alam kung nasuka si Pedro, nag-away si Andres, at si Pedro, hindi ko alam, mga kapatid. Pero imagine ninyo, hinahampas-hampas ka, at talagang gumaganyan-ganyan ang bangka, tila kayo nagsa-Star City, talaga siguro lahat galit at lahat ay kabado. Pero marami sa kanila, mga kapatid, ay mga mangingisda. At para sa mga Hudyo, ang dagat, mga kapatid, ay kuta ng mga demonyo. No? The place of the evil, of chaos, and of the place of the dead. Kaya, nung dumating si Jesus sa kanila, naglalakad si Jesus sa dagat, mga kapatid, anong sinabi ni Pedro? Mayroong multo. Mayroong multo. Nagulat sila. Kasi nga ang dagat para sa kanila is a place of the evil, of chaos, and of the dead. Kaya sinigaw nila, Lord, multo ka ba talaga? No? O ikaw talaga yan? No? Humarap sa katabi, harap, susunod sa pare, harap. Tignan mo yung katabi mo. Sige, tignan mo. Multo ka ba? Sabihin mo. Ayan. Baka multo yan no? Ayan. Ang ituturo sa iyo ngayon ni Father, mga kapatid, 3 letter A. Ha? 3 letter A para mas maintindihan natin ang mga pagbasa natin at ma-relate natin to sa mahal na Birhen. Ready na po ba kayo? Yes or no? Number 1, letter A. Pakisabi nga po. 1, 2, 3, go. Almost. 1, 2, 3, go. Ayan. Si Pedro, sabi niya, matapang ako, Panginoon. Pupunta ako sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Halika dito, Pedro. Tinulak siya ng kanyang mga kasama. Sige, matapang ka ha. Lumakad si Pedro, mga kapatid. Nung nakita niya ang hangin, nakita niya ang bagyo, nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, mga kapatid. Nawala ang kanyang pananampalataya. Ano nangyari kay Pedro? Siya ay lumulubog, mga kapatid. Muntik na siya. Almost drowned. Muntik nang mamatay si Pedro, mga kapatid. Ano nangyari, mga kapatid? Siya'y sinagip ng ating Panginoon. Almost. No? Sabi ko, tinitignan ko yung buhay ni Pedro kagabi habang pinagdinilayan ko yung ating ebanghelyo. Oo nga, no? Lahat ng buhay ni Pedro, muntik. Almost. Nung ipapako na si Jesus sa krus, gusto niya namang sumunod hanggang sa krus Nandun na siya kay Caiaphas. Pero pagdating niya doon, kinuyog siya ng mga tao. Pedro, kilala mo ba yung taong yan? Ilang beses siya tinatwa si Jesus? 3 beses, mga kapatid. Almost. Sayang. Muntik mo nang masundan. Sinabi ng Panginoon, sino ako, Pedro, para sa iyo? Sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, very good, Pedro, very good. Pero ano sabi ni Pedro? Ano sabi ng Panginoon? Pero kailangan kong mamatay para maintindihan niyo ang lahat. Ano sabi ni Pedro? Ay, hindi ka pwedeng mamatay. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw ay Satanas. Tumabi ka sa harap ko, Pedro. Almost. Sayang. Alam na sana niya Almost. Sayang. Yun din ang nangyari sa ating unang pagbasa ngayon, mga kapatid. Sa ating unang pagbasa, mayroong propeta sa Elias. After defeating the 450 false prophets of Baal,
siya ay kinukuyog din ng mga tao. Tumatakas siya. Gusto siyang ipapatay. For 40 days, tumatakas si Elias. Anong sabi niya? Panginoon, suko na ako. Ginawa ko to para sa iyo eh. Tapos ngayon, ipapapatay ako ng mga tao. Sabi niya, wala kang maaasahan sa akin, Panginoon. Patahin mo na lang ako. He almost surrendered. He almost gave up. Ano nangyari? Dumating ang Panginoon. In the stillness, God came to this prophet and he was saved. My dear brothers and sisters, sometimes we are exhausted. We think God is asking us to do more. But the Lord tells us today, kalma ka lang. Bago kumalma ang bagyo, ikaw muna ang kumalma. Kalma ka lang. I got you. Huwag kang susuko. Amen? Marap sa katabi, harap. Sabihin mo sa kanya ngayon, huwag kang susuko. Go. Ayan. Ayan. Ano yung number 1? Letter A? Almost. Punta tayo sa pangalawang letter A. 1, 2, 3, go. Pakisabi nga po, absent. Go. We almost give up in life because we feel that God is absent. And this is the pain of St. Paul in the second reading today, my dear brothers and sisters. Kasi kay St. Paul, parang susuko na siya. Kasi ang feeling ng mga Jews, absent si God sa pagkatao ni Jesus. That God, Jesus, is not God. Pero nasabi ni St. Paul, hindi ko kayo susukuan. Hindi absent ang Diyos sa atin. Narito siya. At siya ay si Jesus. Hindi kayo susukuan ng Diyos. Mga kapatid, that is the true also in our life. Na minsan pag yung problema, patong-patong na, hindi na natin maintindihan anong mangyayari. Hindi tumitigil yung bagyo, parang bagyo natin ngayon, hindi tumitigil ilang araw na. Ang hirap intindihin na nariyan ang Diyos. Ang feeling natin, absent siya. Amen po ba? Oh. Ganon din, na-assign ako sa ospital. As a hospital chaplain, ayaw na ayaw kong dalawin yung dalawang section. Yung una, oncology, cancer patients. At pangalawa, pediatrics, yung mga batang may sakit. Paano ko sasabihin sa isang ginang na may maliit na papel, pagpasok ko, sabi sa akin, Father, may cancer ako. Ano sasabihin ko sa kanya? Mabait ang Diyos sa'yo? Binigyan ka ng cancer? Hindi. Hindi niya ako paniniwalaan, mga kapatid. But I chose to stay inside the room to tell them that my presence is not God's absence. That my presence portrays the ever-present God in our midst, even though there is storm in our life. Amen po ba? Kaya ano sabi ng Panginoon doon sa ating ebanghelyo? Ego eimi. Ako ito, Pedro. Diyos mo ko. Huwag kang susuko. Kasi kahit ikaw ay absent-minded, ako ay laging nasa iyo. Humarap sa katabi, harap. Sabihin mo sa kanya, sa Lunes, huwag kang absent. Go. Ayan, ayan. Ayan. Ano yung number 1, letter A? Almost. Number 2, punta tayo sa panghuli at pangatlo. 1, 2, 3, go. Pakisabi nga po, always. Go. God is always present, mga kapatid. God is not playing with our emotions. He allows us to experience the storm in our life, not because He abandons us, but because He is teaching us integrity of faith. Na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, kahit minsan hindi natin siya mandama, ang sinasabi ng Panginoon, ako'y laging nasa inyo, always. At pag ikay naniniwala na siya'y laging nariyan, kahit mukhang hindi mo siya nakikita, ang tawag doon, integrity of faith. Anong problema natin? Pag nadedehado tayo minsan sa buhay, kung saan-saan tayo kumakapit, kung saan-saan tayo sumusuot, ayaw natin pumunta sa Diyos na pag mabigat ang problema, ang unang tatakbuhan natin ay ang Diyos. Itaas ang kamay ng gustong swertehin sa buhay. Sige nga.
Taas, sa mataas, mataas. Oh, taas, mataas. Kunin ang swerte, kunin. Kunin, kunin nyo, kunin. Ipantay ang kamay at igalaw-galaw, mga kapatid. Yan ang swerte sa buhay. Pusang ginto. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga balimbing. Pag nadedehado ka sa buhay, kumakapit ka sa swerte. Hindi sa blessing ng Panginoon. But God is always here with us. Amen po ba? Kaya nung Panginoon ay nagparami ng tinapay, 5,000, sabi daw ng mga tao, ay baka panadero lang siya, panadero na magikero. Kasi ang gumagawa ng tinapay ay panadero, tama? Kaya sabi ng mga tao siguro, ay panadero lang yan na magikero, kaya dumami ng 5,000. Pero iba to ha, nung pinakalma na ni Jesus ang bagyo, anong sinabi ng mga tao? Anong sabi niya? Truly, this is the Son of God. Na kahit ang bagyo, kahit ang hangin, sinusunod siya. Always. God is our always. Amen? Mga kapatid, kung may isang taong nakaintindi nito, isa lang. At walang iba, kundi yung pinagpipitagan natin, si Maria. Mary never stopped trusting the Lord. Kaya nga tinapatan ni Maria ang ever-presence ng Diyos sa kanyang buhay. From crib to cross, present si Maria. Tinapatan niya yan. Panginoon, hindi ako aalis kahit anong mangyari. Hindi ako magiging balimbing. Si Maria yan. Kaya pinagpipitagan natin sa lahat, modelo natin sa lahat, sapagkat si Maria ang hindi lumisan sa tabi ni Jesus kahit anong mangyari at unos sa kanyang buhay, mga kapatid. Kaya sabi ni Pope Pius XII sa kanyang Munificentissimus Deus, kung saan nakasulat yung decree ng pag-akyat ng mahal na Birhen sa langit, makinig kayo mga kapatid, the most logical way to conclude the life of Mary is to unite her with her son, Jesus. Na kung hindi iniwan ni Maria si Jesus, pues, hindi rin pababayaan ni Jesus si Maria. At siya ay aakayin ni Jesus papunta sa langit. Kaya meron tayong mahal na Birhen ng Asunsyon, Our Lady of the Assumption, sapagkat hindi iniwan ni Maria si Jesus. Gusto niyong mapunta sa langit, mga kapatid? Huwag niyo rin iwanan si Jesus upang matulad din tayo kay Maria. Humarap sa katabi, harap. Sabihin mo sa kanya ngayon, huwag mong iiwanan si Jesus. Go, ayan. Ayan. Sabihin mo, yes? Nag-yes ba sila? Yes? Yes. Sabihin mo sa kanya ngayon, tara na sa langit. Go. Ayaw, di ba? Ayaw. Yan tayo eh. Ano po yung number 1? Letter A? Number 2? Number 3? Mga kapatid, ito sana yung ating panalangin ngayong 3 araw. Panginoon, turuan mo kaming maging katulad ni Maria. Huwag ka nawa namin iwanan sa mga unos na dumarating sa aming buhay, sapagkat ikaw ay laging nariyan sa aming piling. Amen.